Hindi kami yung klase ng magkapatid na magkasundo sa lahat ng bagay. At masasabing isa kami sa dalawang magkapatid na pwedeng tawagin bilang aso't pusa. Iyon ay dahil sa dalas naming magkaroon ng bangayan kapag nasa bahay. Lamangan kahit kaharap ang aming mga magulang. Pero hindi ko inasahan na mayroon kaming bagay na pagkakasunduan at iyon ay ang manood ng hindi dapat. At nagsimula iyon noong minsan na mag-uwi ako ng city at aking panoorin sa bahay na hindi ko alam ay nasa pinakang second floor pala ng bahay ang bunso kong kapatid. At sa aking kabisihan, hindi ko agad napansing hindi pala ako nag-iisa sa bahay. At para walang makaalam sino man sa aming mga magulang, dahil panigurado may paglalagyan ako, kinotsaba ko si bunso at ang naging sagot niya, basta lagi siyang kasama ay hindi kami magkakaroon ng problema. Itago na lang natin sa pangalang Ninya ang bunso kong kapatid na babae at ahid lamang ako ng 1 taon sa kanya. At ako naman ay tawagin mo na lang sa pangalang Ken. Simula sa aming pagkabata ay hindi na maganda ang kinamulatan naming pamumuhay. Although pareho naman kaming nakapag-aral ng bunso kong kapatid, pero hindi na kami nakarating pa ng college. Iyon ay dahil tuluyang naghiwalay ang aming mga magulang at ang dahilan ay ang pambababae ni Papa. Namiss mo ako, napatunayan ko, kaya hindi ko rin masisi si Mama kung bakit tinanggap nilang niyang masira ang aming pamilya. Mula sa aking pagkabata, ay 2 beses kaming nagpalipat-lipat ng bahay. Bago pa kami nagkaroon ng bahay na kalaunan, ay nawala rin sa amin. Iyon ay dahil sa kadahilan ng hindi na kaya pang hulugan ng aking mga magulang, lalo't naghiwalay sila. Almost 15 years ang pagitan ng edad ni Mama at Papa. At ang totoo niya ay medyo napapanot na si Papa bago pa sila tuluyang naghiwalay ni Mama. Pagamat ganon, noong una-una ay alam kong talagang si Papa ay meron pang tikas. Dahil kasi noong buo pa at sama-sama ang aming pamilya, pag nauwi si Papa galing ng trabaho, kami bunso ang nasa pinakang second floor ng aming bahay. Wala kasing kwarto kaya't nasa ibaba lang si Mama at Papa. At hindi lang isang beses ay naantala ang aking pagpunta ng banyo para sana mag-jingle dahil ayaw kong makaabala sa kung ano man ang hindi nila napigilang gawin. Kaya ako nasabing hindi maganda ang kinagisnan kong pamumuhay, pagamat noong una-una ay nasabi kong may tikas pa si Papa. Pero sa likod ng lahat ng iyon ay ang hinding-hindi mawala nilang pagtatalo na nagiging dahilan ng kung minsan ay hindi pag-uwi ni Papa. Ang tagal naming nagrenta ng bahay. At bukod sa kung minsan ang aming lolo't lola ang aming kasama sa bahay, ay matagal din naming naranasan na magkapatid ang alagaan ng ibang tao dahil parehong may trabaho si Mama at Papa. Lagi naman kaming sama-sama pag-araw ng Pasko at Bagong Taon. At laging sinasabi ni Papa na kung hindi lang daw dahil sa amin na kanilang mga anak, matagal na niyang iniwan si Mama dahil sa kanyang ugali. Grade 3 ako nang magkaroon kami ng sariling bahay. Pwede na, kesa noong nagrerenta pa kami ng bahay. At iyon din ang taon kung kailan kung sino-sino ang aming naging tagapag-alaga. First year high school ako, noong tuluyan kaming maging malaya ng bunso kong kapatid. Wala na kasing nagbabantay sa amin. Tapos buwanan pa ang uwi ni Papa. At pag nag-away pa sila ni Mama, sablay pa ang uwi noon. Samantalang si Mama naman umaga pa lang wala na sa bahay at naghahanap na ng pwede niyang pagkakitaan. At nang dahil sa ganoong setup, nasabayan pa ng aking pagkausisa sa maraming bagay bilang isang nagbibinata, noong minsan na magkaroon ako ng ekstrang pera, bumili ako ng CD, inuwi ko yun sa amin at aking pinanood bago pa dumating si Mama.
Sarado kasi ang bahay noong dumating ako at inakala kong walang tao dahil nakasanayan ko na pag wala si mama, yung bunso kong kapatid ay laging nasa galaana. Na hindi ko alam, tulog pala sa pinakang second floor ng aming bahay. Alam nyo na, busy ang kuya nyo. Hindi ko napansing mula sa likod pala ay meron na akong kasama. At nagtanong pa ng, "Hoy, ano yan?" Sabi-sabing lagot ka kay mama ni Yana. At dahil ako ang lugi, kahit aminadong hindi kami magkasundo, sa ugali naming parang aso't pusa sa ligalig, ay kailangan kong makisama para walang bulilyaso. At doon ay hindi ko akalaing hindi lang pala ako ang may trip ng ganoon. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang takbo ng aking pag-iisip dahil lalo si bunso at okay lang sana kung parehas ko. Kaya ayun, kapag nataon na hindi ako makapunta ng banyo para mag-jingle this oras ng gabi, ay gets na agad ni bunso na merong kakaiba sa sala ng aming bahay. At tatawa-tawa kaming pabulong na pinag-uusapan kung ano man iyon. Naging magkasundo kami sa bagay na, alam niyo yun, kakaiba. At nagkakatawanan na lang kami kapag halos-halos ay mabisto kami ni mama sa kung ano ang aming pinapanood. Pero merong pangyayari na nakita ni mama ang laman ng player. At syempre, walang ibang pag-iisipan yun kundi ako. But I'm pretty sure na hindi ako ang nakaiwan noon. Bago pa ako nakatapos ng high school, ay tuluyan ng naghiwalay ang mga magulang namin. Kaya hindi na ako nakapag-college dahil na rin sa aking kagustuhan. Dati naman, kahit high school grad lang, pwede ka nang maghanap ng trabaho. Tumulong muna ako noon kay mama para mapatapos ng high school si bunso. Na plano sana naming pag-aralin kahit 2 taon sa college. Yun nga lang, naglandi naman ng maaga. At muntikan pang hindi makagraduate ng high school dahil sa nabuntis. Hindi ko naman siya masisi dahil buhay niya yun Kaya pagka-graduate na ay ayun, nakipag-live-in na doon sa lalaki na ngayon ay ama ng aking pamangkin at tinatawag kong bayaw. Yung bahay namin napabayaan na rin. Pero bago pa tuluyang mawala sa amin ang bahay, ay natuluyan pa namin iyon ang aking first GF. Si mama kasi nagkasambahay at ako naman nag-factory worker, kung saan ko nakilala si Grace. Nagamit pa namin ang bahay at noong binisita iyon ng bagong may kanya, ay saka pa lamang kami nagdesisyon na tuluyang magsama at magrenta ng bahay malapit kung saan kami nagtatrabaho. Isa ako sa mga nag-asawa o pinasok ang buhay may asawa nang hindi na-enjoy ang kabinataan. Dahil 21 years old lamang naman ako noong aking makilala si Grace. At matapos niyang isuko ang bataan doon mismo sa dati naming bahay, ay hindi na ako nagkaroon ng ibang karelasyon dahil sa napagkasunduan na namin ang magrenta ng bahay at magsama. Unang company bilang isang factory worker na sumasahod ng minimum wage kinsenas katapusan noong aking makilala si Grace na siyang aking naging unang GF. Hindi ko naranasan ng mamasyal ng nag-iisa, kumain sa labas ng nag-iisa at ma-enjoy ang sahod ng nag-iisa. Magkaroon ng iba't ibang karelasyon at kung ano-ano pa. At ngayon na meron akong live-in partner, dahil hindi pa naman kami kasal ni Grace, pakiramdam ko ang lahat ng iyon kung sa pansariling kagustuhan ay malabo ko nang maranasan pa. Dahil meron akong priority at iyon ay ang aking mag-iina. Mahirap ang magkaroon ng sariling pamilya nang hindi pinag-iisipan o pinaghahandaan. Marami kang dapat isaalang-alang bago mo gawin ang isang bagay. Halimbawa na lang, ang pag-absent sa trabaho na kung binata ka, kahit anong oras kapag tinamad ka, pwede mong gawin. Unless hindi ka concerned sa pamilya mo or marami kang ipon. Na tipong anuman ang hingi ng anak o asawa mo, pwede mong ibigay. Paano kung hindi ikaw yung tipong yon? Paano kung ikaw yung kailangan mong sagasain ng malakas na buhos ng ulan at gumising ng maaga kahit umay ka na? Nang dahil sa merong ibang tao na sa iyo ay umaasa.
Kaya bago ka pumasok o bago mo iputok, abay mag-isip ka munang maigi iho. Dahil ang pag-aasawa ay hindi katulad ng kapag palabas na saka mo pa aalisin. Pwede naman, bakit hindi? Kung wala kang malasakit at kung kaya mo nang tanggapin ang magiging sakripisyo bilang buhay may asawa.